Yun, nandito tayo ngayon sa BRC Podcast at syempre meron tayong bisita at meron tayong interviewin at syempre kakapanayamin syempre dito sa ating BRC Podcast. Isa sa mga local artist sa Bataan at syempre hindi lang to lumalapag sa BRC kundi sa iba't ibang lugar na rin at I think mas makikilala pa natin siya. At marami na din tong pinahanga. Siyempre, papakilala natin sa inyo. Walang iba kundi si NJ. Yeah. Thank you so much pare sa pagpunta sa BRC Podcast. Thank you din, pare. At siyempre, member ng, isa siya sa leader ng BLRM. Tama? BLRM yan. At mamaya, pag-usapan natin yan para sa pinakatalakayan natin. Siyempre, unang tanong namin sa'yo pare. Meron tayong para alam mo lang din yung pagkakasunod-sunod. Meron tayong personal life question. Tapos meron din tayong rap identity question. Tapos meron tayong pinakamabibilis lang din na question sa mga pahabol, follow-up question, quick question. Okay. Yun. Tapos sa pinakadulo, yun yung magpo-promote ka na kung ano man yung gusto mong i-promote at syempre kung sinong gusto mong mga pasalamatan at siyempre, kung may aabangan kami sa'yo. Yan. Marami. Siyempre, dako na tayo sa personal information or life. Okay. May mga, kung ano lang yung gusto mo i-share mo. Pero kung ano man yung mga private na hindi na natin dapat pag-usapan, nasa sa'yo na yun. Kung tara na. ano. Ayan, siyempre. Let's go. Ito pare. Unang tanong sa personal question natin. Ito. Sino ka sa likod ng stage name mo? Yeah, ako si Neil Jan Manahan. Ayan. Ano lang ako, paano lang din ako sa bahay, ganun. Pahiga-higa, ganyan. Pahiga-higa. Dakilang tatay. Si Mrs. ko rin yung gumagawa ng namin, na ikabubuhay namin. Pero, syempre, tinutulungan ko rin siya sa mga ganung bagay. Ayan. Actually, sa hindi nakakaalam, napaka-open ng mag-asawa na to sa akin. Lalo-lalo na sila, ito si NJ. At ganun din yung asawa niya. Nakakalabas-masok ako doon eh. Doon sa nila, doon din ako natutulog. At doon din ako minsan parang tumatambay ako pag mga Pasko, di ba? Pasko. Tsaka pagka... Talagang kilala ko na yung tao na to. Oh. Pero I think marami pa kayong makukwento sa akin. Marami pa siya makukwento sa inyo. Ayan. At naniniwala naman ako na dakilang tatay ito dahil talagang kilala ko rin yung mga anak niya. Yung isa, mabait. Yung isa, mabait din. Yan. Parehas lang Mabait. Baka awayin kasi ako eh. Baka mag-comment yan. Baka mag-comment. Marunong na eh. Sabihin niyan, may boses ka na pala, Deo. Ay! Grabe. Ayan. Next question, pare. Ito. Paano mo nababalanse ang personal life mo at saka yung pagrarap? Ayun, parang ginagawa ko kasing inspirasyon yung mga nangyayari sa amin eh. Parang, kumbaga, ang inaano ko na, kailangan kong pursigin to para makaalis kami kung nasan kami ngayon. Parang ganun. Parang mas kaya ko siyang pukusan eh kasi sa tulong din ng si Ma'am si Cha, sa tulong niya rin na sinusuportahan niya ako bilang rapper. Kaya mas madali ko siyang nababalanse. Kumbaga talagang mas maganda yun pag may suporta. Pag may suporta ka ng partner mo, talagang mas mababalanse mo siya ng sobre. Talagang mapapadali yung... Mapu-full time mo pa nga siya eh kung gusto mo eh. Mapu-full time mo pa siya kasi nga si Mrs. mo. Minsan si Mrs. ko pag wala akong nilalabas sa truck, uy, wala kang nilalabas ah. Oo. Gumawa ka naman. Parang gawa ka ng bago, ganun. Oo, gawa ka ng bago para inaabangan sila sa'yo. Parang isa rin yung sa nakatulong sa kung bakit medyo nagkaroon kami ng kahit papanong movement. Dahil sa partner. Kumbaga, sa madaling salita, siya yung nagmamanage. Oo, kasi kung hindi ka sinusuportahan ng partner mo, malabo kang makapenetrate dyan. Totoo. Di ba? Oo. O sabihin kasi may mga hindi talaga Kumbaga may mga nagra-rap na kumbaga hindi talaga sinusuportahan. Oo, kumbaga, kasi siguro may yung iba maintindihan natin eh kasi siguro yung iba ginagawa lang nilang parang libangan yan. Kasi ako may goal ako. Yun. Hindi lang ako nagrarap para sa sarili ko eh. Oo. Para sa pamilya ko.
Talagang... Kailangan makaahon ako. Kailangan yung music na to ang maging tulay para maalis kami sa mga gantong sitwasyon. Ganun yung At mindset. naniniwala naman ako dyan, pare, sa sinasabi mo na yan. Dahil alam ko naman na, actually, nasasabi mo rin sa akin yun. Madalas, di ba, nag-uusap na-share ko sa di yan ba? pagka nag-uusap tayo. Ito pare, itong number 3 question na to. Biggest struggle na naka-apekto sa'yo sa musika? Ay, yung biggest struggle mo na naka-apekto. Sige, pwede ka mag-share, pare. Nakwento, alam mo yan, pare. Oo, sige. Diba? Ang biggest talaga na sobrang nakaka-distract sa akin yung nagkaroon ako ng anxiety. Nagkaroon ako ng panic attack. Okay. Pare, sobrang nadidistract talaga ako na hindi makapokus yung isip ko para makaisip ng panibagong plano dahil sa nararamdaman ko na yun. Pero ganun pa man, hindi ko siya hindi ko siya, ano ba tawag dito, parang, hindi ko siya ininda. Kahit na nagigig kami sa malalayo, nararamdaman ko siya, wala. Nakapokus pa rin ako sa goal ko. Ganun. Pero yun yung pinaka-biggest struggle sa buhay namin nang dumating sa akin yun. Yung nag-anxiety ako. Nagka-panic attack ako. Medyo na-depress ako pero dahil sa tulong ng pamilya ko, natagusan ko yun. Kasi talaga yung anxiety, hindi siya joke. Hindi Di ba, siya pare? joke, pare. Talagang, Hindi siya joke, pare. lalo na sa mga nakakaranas ng... Alam nila yan kung gaano kahirap. Yung iba, di nila kasi kaya nila, naiintindihan. yung iba kasi joke yung Oo, yung anxiety, gawa mo lang yan. Oo, pare, nasa diba? isip mo lang yan. Madaling sabihin yon pare. Madaling Pero sabihin. pag ikaw na yung nandun sa sitwasyon na yun, Baka mabaliw ka. Pag mahina ka. Pag mahina ka, baka mabaliw ka. Baka sumuko ka. Kasi sa araw-araw, naranasan namin na magpa-check up ng weekly. Sa isang linggo, 2 beses, 3 beses nagpapa-check up kami. Tapos lahat ng lab test ko, normal. Pero ang nararamdaman ko, parang feeling ko, para may kulang pa rin. Di ako makahinga. Feeling ko may sakit ako sa puso. Feeling ko ganun. Ayun yung talaga yung nakadistract sa akin ng mabuti. Pero ganun pa man, dahil nga sa tulong ng mga anak ko, iniisip ko yung mga anak ko. Tapos sa tulong ni misis ko, nakaka-penetrate pa rin ako. Hanggang ngayon naman, meron pa rin, pare. Pero pinipilit ko siyang hindi pansinin na kasi may goal ako . Actually, yung sinasabi ni NJ, kung ikukwento talaga namin, talagang napag-usapan namin yan na kukwento niya rin sa amin yan na yung about sa anxiety. Madalas. Na talaga na mga pinagdaanan niya. Actually, meron din kasi kaming talaga, yung mga tawag dito, napapag-usapan, napapahapyawan. May mga bonding tayo behind the Totoo yan, pare. event. Oo. Na talaga alam natin kung ano nangyayari dun sa mga ganung mga. At yung anxiety, mga minamahal namin BRC, hindi siya joke. Talagang serious siya. Serious mental health siya. Kaya pag hindi mo nalampasan yun, talagang... Pag hindi mo alam na meron ka nun, ewan ko lang. Talagang baka mamaya, wala na. No? Baka isuko mo na kay God. Parang ganun. At siyempre, laliman pa natin yung ating pag-uusap para dito sa BRC podcast na to. Sabi dito, sino yung inspirasyon mo sa labas ng rap scene? Kilala mo yan, pare, siyempre. Smaglas, number 1. Siya yung, kumbaga, talagang... Unang napakinggan ko siya, parang, ito yung gusto kong maging porte ko. Ito yung gusto kong... Kumbaga, yun na yung, kumbaga, ito na yun. Oo, ito na yun. Ito yun. Ito yung dahilan kung bakit ka mga... nagpapatuloy sa rap. Oo, nagpapatuloy. Kumbaga, si Sir Smag, and gusto ko rin talaga siyang makita sa personal. Hindi, nakita ko na siya, di ba? Pare, magkakasama tayo sa hindi lang kita ko, gusto ko siyang makakwentuhan, mga gano'n. Mas maganda sa collaboration kasi medyo kahit pa paano, malayo pa. Hindi pa tayo makatago sa mga ganun. Pero malay mo. Malay natin. Hindi naman imposible na at marating mo yung na yun. At nakikita ko naman nandun ka na, pahapyaw ka na. Kaya medyo kahit pa paano, nasisilip ko na yung tagusan. Hindi mo masabing makakatagos ka, pero alam mo, hindi ka na nangangapa. Tama. Hindi tulad nung nagsisimula pa lang kami na, meron ba to o wala? Parang ganun may mapupuntahan ba to o wala? Hindi tulad ngayon na parang, pupukpukin ko na lang to. Parang ganun. Kumbaga sa pako, nakabaon na yung kalahati. Pupukpukin mo na lang. Parang ganun. Ikaw pare, kung hindi ka rapper, anong ginagawa mo ngayon? Nagtatrabaho. Okay. Ayan. Tatrabaho, ganyan. Mga sideline. Dati kasi,
bago ako pumasok ulit sa rap, nagpahinga ako nun eh. Nagtatrabaho ako sa mga catering services. Nag-aayos kami ng mga backdrop, ganun. Nagtrabaho din ako sa kumpanya. Siguro kung hindi ako rapper ngayon, malamang umahas din ako ng ganun. Okay. Trabaho. Yun, kumbaga parang, yun yung nakikita mo sa sarili mo. Oo, Okay. yun. At least napapakinggan natin si NJ ngayon sa podcast na to na ibabahagi niya sa atin yung mga karanasan niya Mismo. sa hindi lang sa loob ng rap industry kundi sa personal na life. I think idudugtong na natin yung rap identity pare para mas makita natin kung ano yung mga pananaw mo dun sa mga bagay na. Sabi dito sa question na to, paano mo i-describe ang style mo sa rap? Ano ba? Nakakapagsulat ka ba ng kanta? Or mas komportable ka magsulat ng kanta sa inspirational song, reality song, makamasa song, love song, sad song? Ano yung saan ka mas komportable? Kunyari, baka may doon sa lima na yun, baka may hindi pa ako nabanggit. Paano mo i-describe yung yung pag-rap mo? Parang mas ako sa mga ako sa mga reality song. Reality song. Kung ano yung nangyayari Mas sa akin. komportable ka doon. Mas komportable ako doon. Komportable rin naman ako sa love song. Kaya lang dahil nga nagkaroon kami ng management, ang gusto ng management namin kasi more on bakbakan. Oo. Ganon. Pero komportable rin ako sa ayun nga, love song. Tapos sa reality song. Ako nakikita ko pare lahat kaya mo naman pero dun sa pinaka reality. Reality talaga ako nakapokus. Pero talaga. Ayun nga, kaya ko naman din na love song, pakanta, reggae. Diba? Reggae. I think di ba? May mga may mga release ka na reggae, no? Meron. Na Hindi, actually di pa siya nare-release. pero nakakanta na siya sa Nakakanta ko na siya ng live sa mga event. Pero hindi pa siya nare-release. Hindi ko pa siya nare-release kasi parang feeling ko medyo makakasabay lang to talaga sa mga reggae lang. Parang ganun. Medyo okay to pang reggae lang. Pero about hip-hop, eto, balagbagan tayo dito. Ganun. Pero sa ngayon, talagang nasa mas komportable ka sa reality. Reality song, yung kung ano yung nangyayari sa akin. Minsan sa mga yung hate, mga ganun, nasusulatan ko rin yun. Minsan maraming hugot sa hate Maraming ganun Lalo sa hate, mas madali kang makasulat pag hate song yung gagawin mo. Ganon. Kasi maraming hindi man sila nagsasalita, mararamdaman mo naman pag may nangyayari na sa ginagawa mo. Mararamdaman mo yan. Hindi man nila sabihin sa'yo oy, ikaw, ganon. Pero mararamdaman mo siya. Na talagang may dati di naman ganito tong tao na to. Pero ngayon, ba't ganon? Ala naman akong ginagawa sa'yo. Parang ganon. Totoo yan, pare. Diba? Maraming maraming ganyan Lalo nung nag-wish kami. No, di ba? Naglabasan niya mga yan. Kasi hindi po nakakaalam, nakatungtong po sila sa Wish at syempre, di lang sa NJ, kundi yung grupo. Niya, yung BLRM. I think siguro maraming humanga at I think meron ding mga talagang parang bad trip sila. Di ba? Kasi alangan mong ginagawa yung kanta na yun, tutusin lang, parang hindi naman hate yung kantang kinanta namin dun. Kumbaga parang is title of the song lang. Title of the song lang parang. Tapos may mga nagalit. Sa akin naman, di ko naman din yun. Parang, ganun. Ano sa palagay mo? Ano yung Bakit kayo ni-hate? Ayun nga, hindi ko maintindihan Kasi parang, ang napapaisip talaga ako, bakit mo ako hini-hate? Hindi naman kita inaano. Wala naman akong ginawa sa'yo. Siguro sinasampal ka ng katotohanan na hindi mo kayang puntahan yung narating ko. Parang ganun. Sinasampal ka ng ganun Ba't ako ng rap. Hanggang dito lang ako. Ba't etong tao na to? Konting pitik lang, umuusad sila. Parang ganun. Siguro ganun. Hindi ko sigurado Hindi ako sigurado doon. Pero yun lang yung nasa isip. Opinion ko lang. Opinion ko lang. At malaya naman tayo dyan sa tayo. opinion na yan. At wala naman tayo binabanggit na ibang mga wala naman, di ba? na tao wala naman. Or kung sino man yan. Sige, tuloy natin pare. Medyo tingnan natin kung may iba ka ring kwento dito. Ito, sabi dito. Ano yung kahulugan ng pangalan mo
bilang rapper? Siyempre, ang rap name mo is NJ. Bakit NJ? At kasi yung NJ, pinikli ko lang yung tunay kong pangalan. Kasi ang pangalan ko, sabihin ko na ba to? Oo. Maraming di nakakaalam nito eh. Oo, sa anong pangalan? community natin eh. Oo. Ang talagang, pinaikli ko lang talaga yung real name ko. Oo. Kasi yung NJ, yung N, Neil. Oo. Yung J, Jan. Jan. Neil Kaya, Jan. NJ. Oo, dati talaga, nung binata pa lang ako, ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko, Jan, o kaya Neil. Nagkakilala kami ni Mams. Oo. Siya yung unang tumawag sa akin ng NJ. Hanggang sa nakasanayan na ng mga tropa na Nakasanayan NJ na talaga itawag nila sa akin. Hindi pa ako bumabalik ulit sa rap. Malalim din. Kasi Malalim na galing din. sa kanya eh, di ba? Oo. Galing sa kanya eh. Tsaka tatatak sa akin yun kasi siyempre si Mrs. Oo, yung di ba? nagsabi si Mams. Siya yung unang nagsabi pala ng NJ. Talagang Oo. may history rin talaga. May story rin kung rin. bakit nabuo yung NJ. Oo. Hindi naman din ako yung nagpalalim nun eh. Hindi naman din ako yung nagsabi na Tapos, tawagin mo kumbaga NJ. parang sa madaling salita, pinangatawanan mo na, no? Oo, kasi mas nagustuhan ko siya na, NJ. Parang napakasimple lang kung gagawin ko na rin rap name to Tama. NJ. Oo. Diba? Napakasimple lang. At ngayon naman Wala. talaga ang NJ talagang Kilala na rin kilala. kahit paano. At talaga Oo, kahit paano, di ba? naman. Hindi natin Kahit masabing sikat siya, pero kahit paano, okay na. May Marami ano nang na, no? nakakakilala Di ba may laman din. na, May di ba? laman na. Pagka Siyempre. sinabing, tangina, NJ yun, no? Kakanta si NJ. Di Oo. ba? Kahit sa atin, sa BRC, ay, kakanta si NJ. pag NJ yan, syempre. Umaharap na sila hindi naman, lahat. hindi naman pwedeng, Oo. hindi natin pwedeng hindi yan nasuportahan. Oo, Yung kasi- NJ yan. At alam naman natin naman yun, di lalo-lalo na sa BRC. Ganun pala, no? Iba pala pag ano, no? Yung babae yung nagpangalan. Oo, tumatatak talaga. Tumatatak talaga eh. Dati, Neil. Neil. O, nung Ano? binagsakan ako ng isang magandang ano ni Ma'am si Cha. NJ. NJ, Oy, tumatak. Pare, babe. At talaga naman nagagamit na ngayon. nagagamit na ngayon, nakikilala pa nila ngayon. Kaya yun. O, di ba? Iba rin, no? Iba rin yung ano, Mm. yung... Wala siyang twist eh, wala siyang Oo. twist na kung bakit. Yung iba, Smugglers kasi Smuggler, Little Smugglers. Oo, Kaya yung tama. iba, Looney. Nakuha nila sa mas malalalim pa na. Oo. Sa akin, hindi eh. Parang napakasimple lang na tinawag lang akong NJ, pinangatawanan ko na. Yun, Parang di ba? ganun, di ba? Ayun, maganda. Diba? Mas... Ako na to eh. Ako na to eh. Di ba? Ito pare, ano, ito sabi dito, ano yung mensaheng gusto mong iparating sa bawat kanta mo? Ano Ayan. yung gusto mong iparating sa mga nakikinig, sa mga nakakapanood sa'yo? Oh, may Na- mga inspirational song ako tulad nung Hamon. Nilabas ko na rin yun Oo. dati. Hamon. Ayun, ang gusto kong ipahiwatig doon na parang tibayan mo lagi yung tuhod mo kasi maraming babangga sa iyo eh. Okay. Maraming problema. Hindi man sabihin literal na babanggain ka ng tao, hindi ganoon eh. Maraming babangga sa yung problema. Maraming sitwasyon na parang titigil ka na dun sa sitwasyon na yun pero kailangan maging matatag ka pa rin kasi alam mong may goal ka. Meron kang target, parang ganun. Huwag mong hayaang itumba ka ng problema para hindi ka na makatayo. Kailangan pag tinumba ka ng Kailangan problema bangon, mo, no? Bangon lang. Ganun lang. Ganun yung ano eh, sa Hamon, yun yung nabuo ko doon. Yung gusto mo talaga iparating. Yung gusto kong iparating doon, tsaka ginagawa ko rin inspirasyon yung mga ibang taong hinahamak ako. Parang, ganun pala. O, eto yung success ko para sa ito. Pag nagano ka ba? Pag nagsusulat ka ba ng kanta, pare? Ano ba? Nagsusulat ka ng kanta, baga, kunyari, may naisip ka, syempre beat, may naisip ka ng kanta. Paano nagsisimula? Paano nagsisimula? May iniisip ka bang inspirasyon or bigla na lang pumapasok sa utak mo? Ganto, pag nakakabuo ko ng kanta eh. Oo. Halimbawa, nagdadrive ako madalas pagka-alis Oo. kami ni misis ko, driving ako. Tapos may bigla-biglang pumipitik sa isip ko na ano eh, mga lines, Oo. tapos mga tema. Hmm. Ay, oo nga no, pwede palang gawin to. Tapos na, parang nagsusulat na ako ng mga drop sa isip ko nun bago pa ako makauwi. Ganon. Ganun siya, no? Parang nagugulat ano yung- siya? Parang meron ka ng pa-drop. Oo, may drop na ako. May drop ka na. Oo. Tutugmaan ko na lang siya. Nang ayusin mo na lang. Oo, lalagyan ko, i-arrange ko na lang siya pag nasa studio na ako. Kasi ako may munting studio rin ako sa bahay ko. Hindi ko Okay. masabi siyang sobrang studio talaga na studio type. Hindi At alam naman namin yan na may Oo, studio diba? ka pa. Oo. Oo. Ngayon, bago pa ako makauwi, dinadrops ko na yan sa isip ko. Kaya nga yung iba, pare, napapansin nila, parang pag on the spot, ang bilis ko daw magsulat. Hindi Kaya nila alam. kaya nga pare. Oo. Hindi nila alam, papunta pa lang ako dun sa studio ko, kaya papunta pa lang ako sa lalapatan ko, may mga drops na ako sa isip ko. May ano ka na, no? May mga, ang tawag dito, may
May tema ka na. May tema na May ako tema na ka na, naiisip. oo. Tapos, bukod sa tema, may mga lines na rin ako na tutugmaan ko na lang. Palagay ko ano pare, parang Parang ganun. Gip siguro. Masasabi mo talaga. Masasabi mo gip ko. Kasi una-una ano eh. Mahirap magsulat. Bihira ng yung kanta. ganun eh. Bihira yung ganun. Yung iba, ang tagal gumawa ng kanta eh. Tagal. Ang tagal gumawa Marami ng ako kanta. nakasalamuha. Pero ikaw, bigla na lang, pag may pag pumutok, may- pag may pumutok na bumbilya, ay, di ba? ito, pwede. Gip itong talaga kaya siya, naman pare. to, ah. Oo. Tapos gagawin ko nun. Kasi yung, kung sa skills, talaga mahusay ka ron. Sa Di skills, ba mahusay ka ron? oo. Sa ganung ano. Pero nakikita ko parang gip siya. Mm. Talagang, or gip na sabihin na natin. Mas Kasi komportable rin ako, pare, pag on the spot. on the spot. Hindi yung susulat ako ngayon, hindi ko tatapusin. Kailangan, pag umupo ako sa studio, minsan ninaabot ako ng umaga, isang buong araw hanggang madaling araw. Tinatapos ko yun eh. Para lang matapos yung isang kanta na. Oo, kasi ayoko siyang iwanan. Kasi yung flow na naiisip ko doon, magbabago na yun. Kinabukasan, magbabago na yun. Ay, ba't ganito yung flow nito? Kahapon, hindi naman ganito yung flow. Kumbaga kung ano Ginawa ko yung dito, kung ano yung Doon ako nasa mahina. isip mo, kumbaga yung nasa isip mo, yun na yun. Oo, doon ako mahina mag-memorize ng flow. Pero mag-memorize ng lyrics ng kanta, doon naman ako malakas. Pansin ko pare. Kuwari, may ginawa akong kanta ngayon. pansin ko. Bigyan mo lang ako ng 2 araw, kaya ko nang i-live sa harap mo yan ng walang vocals. Oo, kasi napapasin ko sa mga perform mo eh. Oo, ganun. Sabi ko, ito, bagong release lang namin to. Oo, sa bagong release, di ba? Tapos, kinakanta ko na ng live. sa ulado mo Mabilis agad, pa. no? Di ba? Mabilis pa. Oh, Oo, di ba? ganun. Yun yung gift. Isa pang gift sa akin ni God. Ayun nga, napansin ko pare. Kasi, Bigyan mo akong 2 bira yun. bira Oo. sa rapper talaga, napapansin ko yun. Section, mabagal yun. Section. Oo. Ang bagal Mabagal mag-ano yan. Oo. Hindi, ako, pare, yun talaga yung napansin ko. Mm. Kasi minsan, di ba, pag nag-perform ka, Oh, pag hindi lang sinabi naman kong sa BRC, sa ibang, nakasama na rin kita sa mga ibang lugar, like Hayahay, di ba? Mga ganun. Mga, pag Minsan sasabihin mo, bago naming track, bibigla ka, Di ba? bagong track. Ay, tapos pero sa ulado mo. sa agad. ulado ko na. Yung Pero mga ginawa ko yan 2 days, 3 days before. Iba pre. Iba Kasi yung nga, ano mo. nakadrop na siya eh. Oo. Naisip ko na yung mga drops nun eh. May lyrics na siya sa akin na Oo. nasa isip ko na eh. Kumbaga, ang parang siguro ang nangyayari, sinasaulo ko na lang yung panugma. Pare, nakadrop na yun. O yung palugma, ayun na lang yung sasauluin ko. Kasi sa ulado ko na isa eh. Kaya ano no, ang bilis eh. Oo, parang Ang gano'n. bilis ng pagkakaano. Yun, at least. Pansin ko sa music ko lang nagagawa yun. Sa acapella, medyo hirap ako sa gano'n. Sa Okay. pagsasaulo. Kasi di ba, bumatel din ako, di ba? Tama pare. At nagano ka rin, sinubukan mo rin bumati. Sinubukan ko rin bumatel kasi hinahanap ko talaga yung forte ko kung para saan ba talaga ako. Wow. Tapos nakita ko siya, ay, music talaga to. Nakita mo talaga nasa music. Oo, nasa music talaga ako. Pero kung pumapalag naman, di ba, sa acapella, Siyempre naman, paano oo. naman, May hindi- mga battle din to. Hindi mo at- masabing, Oo. hindi ka bagay dyan. Hindi mo masabing ganun pa rin eh. Totoo, Paano totoo, pwede pa rin, Merong i-ano mo na lang, parang i-ano mo siguro na lang pwedeng ba? mo ano, pwedeng pag nanawa ka ng kaunti sa music, pwede Sundot ka ng ulit. acapella. Oo, diba? Oo. Oo, ganun, diba? Tapos pag Pwede. gano'n naman, balik ka ulit sa May music. choices ba? Parang may ano choices lang, ka. parang wala kang sinasaradong pinto. Wala. Wala. Basta kaya kong pasukin yan, pupunta ako dyan. Totoo, pare. Ganun Iba yan, ako. iba yan. Alam mo yan, pare, diba? Alam namin yan talaga. Motor NG show yan, nga, eh. pare. Motor show nga. Ayan, shoutouts kay Pops J Production. Oh, diba? yeah. Hindi na natin community yan eh. Kumbaga ano na yun, talagang mga... Alam ko sa sarili kong hindi lahat ng nandyan, rapper yan. Totoo. Pero kakanta ako sa harap mo. At Ganon. naniniwala naman ako doon na Ganon nagawa ako. mo yung mga bagay. Oo. Hindi mo masabing, hindi naman Iba nakikinig talaga. lahat yan nandyan eh. Kasi hindi naman rapper yan. Hindi naman lahat rapper yan. Kasi motor show to eh. Pero ako kakanta ako ng todo. 100% pa rin yung ipapakita ko sa'yo. Okay. Kahit hindi ka nakikinig ng rap, makikinig ka sa akin. Parang Talaga. gano'n eh. Hindi ko masabihin sa'yo, pero yung music ko, makikinig ka sa akin. Kasi yun talaga yung ano, yung Oo, talagang ganon. gusto mong gawin. Oo. Hindi sa yabang yun ha. Hindi yabang yun. Totoo, Kasi pare. kumbaga parang ang music ko yung nagsasabi, hindi ako. Hindi ko sinasabi, oy, pakinggan mo naman ako. Hindi eh. Yung Talagang- music ko. Music mo. Oo, ganun. Yung music ko. Iba yung ano, iba yung pananaw na isang NJ na napapakinggan natin. Kasi minsan, nakakasama lang natin siya. Kayo, kasi personal talaga, nakakasama ko talaga itong tao na to. So, hindi lang sa mga event, kundi maging sa gala. Swimming. Sa gala, Swimming. Sa swimming, mga ganyan. Mga Ano birthday. Talaga, yan. Deo, punta ka dito. Diba? Birthday ni Oo, Shasha, talaga, birthday mabilis ni Gato. ako sa Ganun. alas 4. Oo, Pag mabilis sinabihan yan. ako ng mga yan. Basta oo, may bilis. minudo, no? Oo. Tsaka Shanghai. Ayan. Pero may mga quick question ako dito, pare. May Okay. mga quick question ako dito na pwede nating
pwede mong sagutin din talaga. Ito, halimbawa ito. Ito tuloy natin. Dream collab mo. Dream collab mo. Book. Siyempre, alam naman natin na sasabihin mo sa akin si Smaglas. Sasabihin mo sa akin si Smaglas. Pero, mag-random tayo. Tatlo na hindi lang sa Bataan, hindi lang sa Manila, or kung sa Visayas man. Pangkalahatan yan. Pangkalahatan, pare. Okay. Kasi nung parang dream collab mo na possible na maging compatible sa mismo talento ko. Mismo Parang ganun. Oh. Sige. Mag-start tayo sa sige, kahit number 1. Kasi ang pinaka number top 1 mo talaga is Smaglas. Isama na ba natin yun o tanggalin na natin? Tanggalin muna natin si Smaglas. Okay. Yung tatlo, sinong dream collab mo? Siyempre, unang-una si Master Glock. Okay. Makakulab ko yan. Siyempre, isang parang Napakasarap panaginip nun, pare. Oo. natupad yan eh. Parang panaginip na bigla ka nagising. Totoo yun, men. Master Glock na to. Malaking bagay yun, men. Hindi dahil sikat siya. Dahil gusto kong ikumpara yung talento ko na hawak na sasabay ba to kay Master Glock? Oh. Kaya ba nitong makapenetrate na kasama si Master Glock? Hindi dahil sa sobrang sikat siya na mahatak niya ako. Hindi ganun eh. Parang, kumbaga parang, pwede ba to kay Master Glock? Parang ganun. Kaya gusto ko. Isa, one. Number 2, syempre, Flow G. Yun, marami nais dyan. Maraming may nais dyan dahil kumbaga parang napakalupit ni Flow G para sa isang NJ lang. Kaya gusto kong subukan na kung makakakulab ko talaga siya na bibigyan ng pagkakataon, ibibigay ko yung lahat doon kasi alam kong Flow G yun eh. Yes, oo. Hindi lang na, meron pang diamante, meron pa akong mga ideyang hindi pa nailalabas. Meron mo pang parang gusto mo pang gusto pa mapakita sa tao. Oo, meron pa. Marami pa akong gustong ipakita sa tao na inaaral ko pa. Na hinuhukay ko pa siya sa isip ko na pwede ko kayang isabay to sa porte ko. Pwede ko kayang i-switch to. Parang ganun. Hindi ko naman siya totaling iiwanan yung porte ko, pero pwede ko kayang isabay to. Parang ganun. Meron pa. Kaya ayun, Flow G. Pangalawa. Clock 9, Flow G. Sino pa isa? Looney. Mabibigat yan, pare. Sobra. Mabibigat yan, pero alam ko, naniniwala ko na balang araw, makakasalamuha mo yung mga. Malay natin, di ba? Kasi walang imposible, pare. Oo. Nakarating ka nga sa Wish eh. Oo nga, di ba? Diba? Oo, di ba? Diba? Hindi natin Hindi ko rin expected yun eh. Di ba? Yung pa kaya mga yun na binanggit mo. Lahat naman tayo, hindi naman natin expected yung mangyayari talaga sa buhay natin, Totoo, pare. Tulad lang ng halimbawa, pinaka-perfect example, yung pag tumira ka sa basketball, di mo naman alam kung shoot yan eh. Totoo. Diba? Hindi mo alam eh. Minsan kahit Alam mo, kahit ba accurate. O kahit na accurate yung tira mo, kala mo shoot na. Gusto sumasablay. Pero tumutungki pa. Okay. Ganun lang din sa pangarap. Hindi mo alam, hindi mo expected na, mangyayari pala to sa akin. Yung tulad nga nung sinabi mo, yung wish. Tulad ng management namin na hindi ko alam na meron palang makakapansin sa amin. Talagang sabi ko nga pare, walang imposible. Pwede talaga mangyari yung mga. Gusto ko lang magpasalamat kay Sir Beck. Yan. At talagang nakikita natin si NJ napaka yung pagsagot niya talaga talagang bukal sa puso talaga. Kasi nakikita ko alam ko nag-start to eh. Yung nag-start to na magkita kami. Sa isang event ni San Rino. di ba? Na magkakilala pa kami. Actually, hindi talaga tayo hindi talaga tayo tropa. Hindi tayo tropa. Ngayon may event si Uno. May event tama. May event si Uno sa tapos guest ka doon. Kaya pumunta ka. Kaya talagang siguro pinagtagpo rin talaga tayo. Pero di lang tayo tinadana kasi. Hindi tayo tinadana. May Ma'am si Chad. Ayun pare, ito pare. Kung total napapag-usapan natin yung battle. If ever nabibigyan ka ng pagkakataon, halimbawa lang naman. Kung makabalik ka sa rap battle, sino yung tatlong gusto mo makalaban? Tatlong gusto ko makalaban. Tatlong. Dati to hindi na ngayon. Hindi na ngayon kasi hindi ko naman sinabing wala na sa puso ko yung battle rap. Pero kahit papaano kasi nakapokus na talaga ako sa music. Kaya, kumbaga, yung mga dream match ko dati, nawala na sa isip ko. Yung dati yung dati, yung gusto ko talaga nakalaban ko na eh. Pero ikaw, nakalaban mo na. Tingnan natin yung tatlo. Baka may yung mabanggit hindi ko pa nakalaban. Sige. Kahit ngayon, halimbawa lang na may
idea mo lang na gusto mo makalaban, ganun. Parang gusto ko makalaban nung gusto ko ulit bumatel nung nakaraan pa. Parang si Loki. Loki. Oo, si Loki. Gusto ko dati makalaban yan. Pero nung nakilala ko si Loki, ang bait-bait naman pala. Na gano'n si Loki. Babaero lang talaga. Baka nanonood si Loki dyan. Ditira natin si Loki. Si Loki. Gusto ko yung makalaban kasi nagugustuhan ko yung creativity siya maggawa. Yung creative niya, malupit eh. Malupit siya maggawa. Kaya gusto ko siya makalaban. Gusto ko siya masubukan kung papalag ba yung mga materials ko sa ganun. Okay. Loki. Hindi dahil sa hate, hindi dahil sa galit. Okay. Kumbaga gusto ko yung sa materials. Kumbaga susubukan mo lang, di ba? O kung tatapat. Kumbaga nasa sa listahan. Dalawa pa. Si ano? Sino ba yung nakaraan? May sinasabi ko sino nakaraan eh. Yung mga nanginginig Oo, si ano, Juan Masid. Juan Masid. Oo, gusto ko dati makalaban yan. Wow, Juan Masid to. Oo, gusto ko dati Mag-ano rin, makalaban yan. Siguro, etong tanong mo na to, parang ano na to eh, match-up na to eh. Alam mo yun eh. Hindi, wala kaming match-up. Wala. Okay. Juan Masid. Talaga kasama siya sa tanong. Kasi may general kasi siya. Kung halimbawa, yung upo dito is artist ng music, yun tatanong namin about the tatlong collab. Pag artist naman ng rap, syempre, rap naman yung tatanong namin kung sinong gusto makabattle. Syempre, parang tinanong mo na rin sa akin. Dahil bumabattle ako dati. Dahil bumabattle ka. Tama. Dahil tinanong na rin kita, di ba? Okay. Sino pa yung isa pa? Hindi mo man lang tinanong kung bakit gusto ko si Masid. Alam ko ba, dati meron kayong ano eh. Parang, hindi naman ano. Yung isa pa. Sige. Isa pa. Para kasi dati meron kayong ano eh. May hate ba kayo? Wala naman. Or nag-aamunan lang? Parang gusto niya ako, gusto ko siya. Yun, di ba? Parang nakapagsabi kasi sa akin, gusto niya ako eh. Yun. Gusto na rin kita. Yun, di ba? Ayan. Ganun lang. Hindi naman sa hate. Yung pangatlo. Yung pangatlo, sino pa ba yung gusto kong makalaban? Kasi talagang nawala na sa ano ko yung matchup, dream matchup ko eh. Parang nawala na eh kasi nag-focus talaga ako sa music. Pero siguro gusto ko sino ba to? Dati, si Grim. Si Grim. Oo, nung nag-try out siya, kalaban niya si Grey Mac. Loki pa rin, nag-try out siya. Great Mac yata. Great Mac. Great Mac. Great Mac pala. Tama. Natikasan ako kay Grim. Sabi ko kay Mrs. ko, gusto ko yun. Sabi ni Mrs. wag kasi kamukha ng pamangking ko yan. Kamukha ni Tisoy yan, wag yan. Sabi niya sa akin, kilalanin muna natin bago ka mag-desisyon ng ganyan, sabi ni Moms. Ang mga gusto mo talaga dati. Kasi natikasan ako kay Grim. Ang galing ni Grim eh. Diba? Sobra naman. Totoo tsaka naman. yung dedikasyon ni Grim, malupit. Ay, iba naman na, ngayon si Grim, iba na ngayon eh. Iba na ngayon si Grim eh. Kumbaga, nasa level na ng ano talaga eh. Maganda yung mga flip-top talaga eh. Kumbaga, hindi na malabo. Hindi na malabo. At talagang may patutunguhan na siya pa. May aabangan ka na sa kanya. Ganun. Ikaw pare, tawag dito, boom bap o trap? Parehas. Bakit? Parang pares ko siya kaya eh. Pares ko siyang gusto. Parehas mo siyang ano? Bumubumba pa ako. Mas okay. Okay. Mas okay sa'yo yung dalawa na yun? Parehas. Or saan ka mas nadadalian? Parehas lang. Kahit mag-trap ako, kahit mag-boom bap ako, parehas lang sa akin. Parang, hindi naman easy Parang parehas ko kaya. Parehas ko siyang gusto. Kasi minsan, pag gusto ko mag-boom bap, parang, pag may natripan akong beat na boom bap, gusto ko tong sulatan. Ganun. Okay. Pag may narinig naman akong beat na trap, gusto ko rin to Parang parehas lang siya parehas sa akin. Lang din talaga. At kaya mo naman. Kaya ko naman siya parehas. Oo. Bars or pain? Para sa akin, syempre, sino ba yung hindi naghahanap ng pain? Pare. Okay. Diba? Para sa akin, may target nga May target nga ako Para sa pamilya ko yung pain ko, hindi para sa akin. Kasi pag sinabi mong may pain ka na, alam mo nang kaya mo nang iangat yung pamilya mo kung nasan kayo ngayon. Kung saan kayo nakasaldak. Pag may pain ka na, alam mo na, kaya ko na to. Kaya pain, kung papapiliin mo ko bars o pain, hindi dahil pang sarili ko. Pain dahil yung kasikatan na yun para sa pamilya ko yun. Para maiahon ko yung pamilya ko. Para makabawi din ako sa mga magulang ko. Ganun. Iba yung hindi siya para sa akin. Yung pain na yun, hindi siya para sa akin. Para sa mahal ko sa buhay. Kasi minsan, iba yung pananaw nila doon, di ba? Iba yung pananaw nila doon. Kasi pag pain, para kala nila. Chicks, di ba? Kala nila ganun. Mga pero naman pala, sa akin. Iba yung pagkaka-describe yung pagkaka-describe mo doon sa pain na yun. Hindi siya para sa akin.
para sa pamilya ko. Ngayon, kung pagkakalooban ako na magka-fame, ginawa ko yun para sa pamilya ko. Okay. Hindi para sa... Ito pare, actually parang last na to Hindi, sige pa. Di Joke lang. pa, parang last na to sa question, pero di pa naman natin tatapusin to ng ganun lang. Ano yung favorite bar mo sa kung sumulat ka man ng kanta or may mga lines ka ba na parang mga favorite mong laging sinasabi o ganyan, or pwede mo kaya kami bigyan ng kahit kaunting sample na kahit di naman pakanta, pwedeng pasalita lang ba o ang pinaka nagustuhan ko sa lines na nasulat ko yung na wala akong pakialam kung sinong unang nagkaroon, lalabas sa kahon. Tapos ginawa akong sequel pa nga yun eh. Ginawa ko pa nga sequel sa sa part 2 ng Diamante. Diamante part 2. Yung part 1, ang sabi ko doon lalabas sa kahon na wala akong pakialam kung sinong unang nagkaroon. Ngayon, pagdating ko ng part 2, lumabas sa kahon, nakita mo yun at saksi ka doon. Di ba? Grabe, parang ginawa akong sequel yun. Kaya yun yung nagustuhan kong lines. Sa Diamante ko yun. Sa Diamante. Okay. Kasi yung Diamante, isa sa dahilan yun kung bakit merong NJ ngayon. Yung Diamante, nung nakompose ko yung kanta na yun. Sobra pare. At napakinggan naman namin yan. Nung pinerform ko yun sa harap ng mga tao, talagang, ay si NJ yan. Pag susunod na event, ay yun yung kumanta ng Diamante si NJ. Totoo natin. pare. Ganon. At naranasan ko naman yan na, di ba, sa live? ako mismo, na-experience ko mismo yan kay NJ pag nagpe-perform yan. Sa live. Ayun, maraming salamat sa BRC Podcast at kasama namin si NJ. Pero di naman natin to tatapusin agad-agad dahil magbibigay tayo ng time para sa kanya. Kung ano ba ang aabangan natin sa kanya sa 2020, patapos na 2025 at sa susunod na year na 2026, ano ba yung aabangan sa kanya? May mga unreleased ba siyang track at meron ba siyang mga event na lalapagan at syempre ilalagay na lang din naman namin diyan yung kanyang social media kung saan siya makikita or kung pwede niyo siyang ma-collab or ma-message, pwede kayo rumekta sa kanya. Bibigyan namin siya ng time ngayon para dito sa BRC Podcast. Sige pare. Yan, gusto ko lang magpasalamat sa TDCD Avenue sa music label namin nga pala meron na palang label sila NJ. Ayan yung anong tawag? TDCD Avenue. TDCD Avenue. Yan. Ano yan? Ipapalike natin sa kanila. Okay. Tawag dito, actually siya yung page namin parang parang for team lang. Okay. Nakatutok talaga kami more on Spotify, Tidal, okay. Apple Music. Kasi doon naman talaga lumalabas yung kanta niyo. Doon naman kami ngayon nagre-release Madalang kami ngayon mag-music video kasi mas nire-release namin sa Spotify. Sa Spotify, private na yun kung bakit. Ano na yun. Sige pare, go ahead. Gusto ko magpasalamat siyempre kay Sir Beck, kay Ma'am Mitch, kay Ma'am Sicha, sa mga tropa, kay Pretty Boy, kay Meki, kay Jab, sa kagrupo ko. Ayan, BLRM, Bataan Local Rock Music. Ayan, kung may aabangan kayo sa akin. Marami kaming palabas sa Spotify ngayon bago matapos tong taon na to. Tsaka meron din kaming collaboration sa Race to Valhalla. Sa isang banda siya. Banda siya. Collaboration namin. Kumbaga rap and band. Rap and rock. Uy! Wow! Ganda yan. Sir Romer. Abangan namin yan, pare. Yan. Release namin yan. Siguro bago matapos tong taon o after. Hinihintay ko kasi yung ng management namin Hinihintay namin yung approval. Kasi nire-record pa nila. Nire-record pa nila sa studio bago hindi pa totaling na ipapasa sa amin yung music para masulatan na namin. Pero meron nakaset na siya. Oo. Nakaset na siya. May lalabas din ako sa Spotify, Dismo ang title nun. Dismo. Yun. Ano to? Solo mo pa? Solo ko yan. Yun. Isang malupit yan. Dismo. Pangkalahatan na yan para sa inyo yun. Para sa lahat yun. Ano pa ba? Mag-wish rin nga pala ulit kami. Na BLRM or solo mo yan, pare? BLRM pa rin. Ayoko mag-solo dahil meron akong grupo. Oo. Kung tutusin, kaya naman. Kaya lang, syempre, dahil may grupo ako, ayoko rin ng ganun. Gusto ko more on... Kailan yun, pare? Kailan? Wala pa siyang schedule, pero inaano na siya. Sineset na siya. Sineset na ulit siya ng management namin. Abangan namin yan, pare. Mag-wish ulit kami. Tsaka marami pang mga nakaset sa amin na ayoko munang sabihin kasi
minsan pag sinasabi mo, may mga bagay na Minsan, napupurnada hindi natutuloy, di ba? Oo, di natutuloy. Hindi natutuloy. O kaya naman, kami- nauudlot. marami. Okay. Gusto ko rin magpasalamat kay, nasabi ko na ba si Ma'am Mitch? Kay Ma'am Mitch, kay Sir Romer. Siyempre sa Hayahay. Ayan, suportahan natin yung Yun. event ng Hayahay. Yun. Pare, diba? Nakarating na rin ako sa Hayahay. Sa Talaga Hayahay, solid kay din to. Paring Bon. Kay CJ. Ayan. Ayan yung ano ng management niya. Ano pa ba? Ano pa ba, Mams? Sige, pare. Ano pa? Go ahead lang. Palag-palag lang, pare. Time mo Siyempre, to. Pops J Production. Yun, Pops J Oh, Production. Pops J Production sa ano motor yan? show. Sa motor show. Sa motor show yan. Isa sa nagbigay sa amin ng ano yan. Nagbigay sa amin ng parang konting, di mo masabing konti. Parang nagkaroon kami ng konting kislap dyan kila Pops J. Hindi man konti. Parang, kumbaga parang nakilala kami dyan kay Pops. Totoo, pare. Kumita din ako dyan kay Pops. Hindi lang sa pagkanta kay Pops. Kumbaga nung tumutugtog kami kay Pops kasi may mga nagpapagawa sa akin music na nagbi-build ng motor. Mga ganon. Kumbaga na Kumita rin ginagawa ako. mo rin. Ginagawa ko. Nga pala si NJ, ano to? Pwede kayo magpagawa sa kanya kung jingle man yan or jingle ng company nyo or business ninyo. Pwede kayo kay NJ Romecta. Mismo. At syempre, kung ano yung gusto nyong sabihin dito sa platforms na yun, gagawin. Sasabi natin ng maayos. Solid to. Madadagdagan natin ng solid yun. Kuwari, meron kang, halimbawa lang meron kang shawarma, ipopromote kita ng bibingka. Yun lang. Shoutout sa TDCD Avenue, Bataan Local Rap Music, syempre sa BRC, kay Sir Deo. Yun. Sir Deo ang dahilan kung bakit may NJ lagi sa harap nyo. Di naman. Ma'am si Cha rin. Kung hindi ako sinuportahan ni Ma'am si Cha, wala ring NJ sa harap nyo ngayon. Yun, no. At shoutout kay Ma'am si Cha. Ayan. Yan, Pare, baka may pahabol ka pa? Siguro okay na yun, pare. Okay. Okay na yun. Yun, maraming salamat sa kay NJ ng Bataan Local Rap Music at syempre si NJ pa lang yan. Paano pa kaya yung mga kasama niya sa mga susunod na mga batch, di ba? Mga batch. At marami pa rin silang masasabi diyan at makakasama rin natin sila. Maraming salamat kay NJ. Shoutout kay Ma'am si Cha at syempre muli ako si Sir Deo para sa BRC